Good morning sa inyo, mga kapatid. Tabihin natin mga fathers in advance. Happy Father's Day. Bakit natin ginagawa ito in advance? Kasi para makihanda yung mga tatay, diba? Kung gusto nilang i-date yung kanilang mga anak. Diba? Gusto ba ng mga anak na i-date sila ng kanilang tatay? Wala yata sumasagot, ha? Oo, ha? Pati mga wives, siyempre, di ba? Oo. Gusto nyo ba i-date kayo? Okay. Kaya in advance, gawa na natin ito para na sa ganun, may apply natin kung ano man yung paghahanda. Kasi maganda yung handa eh, di ba? Mas maganda yung naihanda mo. Okay. Here are powerful biblical passages that will define the role and responsibilities and blessings of a father. In the book of Psalms, ang sabi niya ito, "My father and mother may abandon me, but the Lord, who is our Father in heaven, will never abandon us." O kahit anong tingin sa atin ng iba, halimbawa nandoon na kumisa may rejection. Oo. Kaya sabi ko, sino dito may mga mapalad na mag-asawa? Taas ang kamay ng mga mapalad na mag-asawa. Okay. Sino sa mga mag-asawa dito ang naakay niya ang kanyang biyanan? Asan ang biyanan? Kaya yun ang pinakapapalad. Okay. Kaya challenge sa atin yan. Actually, it's not a challenge, it's a homework. Homework para sa atin lahat. It's our mission. Mission natin yan. Ang bawat isa. And here are some of the powerful biblical passages that will define the role, the responsibilities, and blessings of a father. Kasi I believe, mga kapatid, life is about making impact, not making income. Sa palagay niyo, bakit mahalaga yun? Babasahin natin, sige. Sa Proverbs 1:8, marami tayong nilagay dito. "Hear, my son, your father's instruction, and forsake not your mother's teaching." Proverbs 13:1, "A wise son hears his father's instruction, but a scoffer or a proud man does not listen to rebuke." Kasi more than anything else, kung meron pa mga rebukes and disciplines na ginagawa ang mga fathers, kasi they want their children's life to be golden. O para maging gintuan. Doon lang naman. Kahit yung mga tumatanggap ng rebukes and disciplines, ano yan? Kasi gusto ng mga magulang natin na maging gigintuan ang ating maging buhay. Gusto niyo ba yun? Yeah. So, our life is about making impact, not income. Anong kahalagahan mo? Mas mahalaga ba yung impact kaysa sa income? Tingnan natin. Ano ako sa income? Kumbaga parang parang kwarta o kahon. Di ba? Bakit napakahalaga? Kasi yung pagkakahubog ng isang karakter ng tao na magbibigay ng impact sa marami, talo niya ang income. Bakit? Ang income, pwedeng okay ang business mo na yun, pero pwedeng mawala. Pero yung karakter mo, your life that is making an impact, hindi malilimutan. Proverbs 22, verse 6.
Train up a child in the way he should go. Even when he is old, he will not depart from it. Kaya tuloy-tuloy lang ang tanim ng mga instructions sa ating mga anak. Oo. Sa takdang panahon, tutubo din yun. Tutubo. Maaalala nila pagka kinailangan na. Kaya kung ano yung nakikita natin na karapat-dapat bigyan ng instruction, tuloy lang natin. Huwag tayo maghirap. Kasi tutubo din yun pag kinakailangan na gamitin. Ephesians 6:4. Fathers, do not provoke your children to anger. Ang pagdidisiplina, hindi yung hawak ang labi ko. Diba? Maaari. Pero, ang kabilang kamay naman ay hawak nito ay mansanas. Sabihin nga lang sa ating karabi, mansanas. But bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Ano lang, parang yung buhangin. Ang buhangin sa kamay ng isang tao kapag piniga mong mabuti, ano mangyayari? Lalabas din eh. Ganun lang. Sabihin nga natin sa ating katalit, ganun. Yan, sa ating kamay. Proverbs 20 verse 7. The righteous who walks in his integrity, blessed are his children after him. Kasi tayo yung mabuting halimbawa. Kung ano yung makita sa atin, di ba? Kung anong makita ng mga bata na ginagawa ng mga matatanda ay nagiging tama, di ba? Kahit na nga maliin, parang sa palagay kahit ako confused, di ba? So righteousness, napakahalaga. Yan ang ating Panginoong halimbawa sa kanilang lahat. And then 1 Thessalonians 2:11-12. For you know how, like a father with his children, we exhorted each one of you and encourage you and charge you to walk in a manner worthy of God. Because I believe that belief without behavior is barrenness. Belief without behavior is barrenness. Walang saysay, di ba? Yung mga pinaniniwalaan natin, kung hindi rin makikita sa buhay natin, sa lifestyle natin, walang lahat. Yung mga pinaniniwalaan, pinag-aaralan natin ito kung hindi naman nakikita sa ating buhay. Kaya, mga kapatid, ito ang mga salita ng aking Panginoong Diyos at pinabagatan kong Father's Day instruction. Tayo manalangin. Pastor Ban. Sige po, let's go sa aking simbahan. Heavenly Father, maraming salamat. Panginoon, puspusin mo kami ng iyong Spirit. Gamitin niyo po si Bishop, Lord. Ikaw magsalita. Ikaw magturo, mangaral sa amin. Hindi lang mo sa mga tatay, kundi sa bawat isa na namin. Ganyan din, madakila, mapaburihan, maparangalan ang aming dakila at walang hanggang Ama na si Jesus. Salamat po, Panginoon, sa salita na hinanda mo para sa amin. Puspusin mo kami ng karunungan, kaalaman at pangunawa. Makita namin kung gaano kadakila, kamangha-mangha ang iyong pag-ibig sa amin. Salamat po, Panginoon. Ikaw ay magturo at kaming lahat ay makikinig sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Tumawag sa amin at nagmamadali, emergency. Dahil hindi na siya makahinga.
Hindi na siya makahinga. So, rush kami. Rush. Dahil ng wheelchair. Oh, sa pagmamadali ng wheelchair, hindi ko alam, yung palang aking susi na pambukas doon sa likod, na paglalagyan ng wheelchair, ay nalaglag. Ako, ang hirap ko na, no? Baka pagdating mo doon, hindi mo ubusin yung wheelchair. Paano mo mo, diba? Pero hindi. Alam ng Panginoong Diyos ang lahat ng nangyayari sa ating buhay. Dahil sa nalaglag yung susi, hindi ko rin maisasara. Kaya na dumating kami doon, bukas at nakuha ang wheelchair. Nasa ospital ngayon kami. Pagdating namin sa ospital, tanong ng doktor, ano nangyari dito sa kanya? Nasabi ng asawa, nahulog po sa kama eh. Ano? Nahulog sa kama? Saan galing? Sa bubong? Mga kapatid, tama ba yung sinasabi natin? Pakinggan nyo nga, nahulog sa kama. Tama ba? Saan dapat mahulog? Hindi ko dapat sasay. Kaya ang tanong ng doktor, bakit? Saan galing? Sa bubong? Tanongin nyo nga, sabihin nyo sa inyong katabi, sa bubong? Ito yung mga ating pagsasalitang Pilipino, di ba? Kagaya halimbawa, ay, lagyan mo nga mo niya sa bawang ngayon. Di ba? Lagyan mo nga mo na sa bawang ngayon. Ano ba? Yung bata, punasan mo ng uho. Sorry ano? Punasan mo ng uho ng bata. Tama? Yan yung mga kinakailangan na talagang pa. Yung bang magiging ano tayo, kailangan observante, di ba? Alam mo, ganun din sa pakikinig, di ba? Totoo bang news yan o fake news? Di ba kaya kinakailangan inaalam na natin yun? Maging mapanuri, di ba? Maging mapanuri. Kasi, hindi lahat ng ibon, hindi mo mapipigilan eh. Yung mga ibon maglaro dyan sa ulo mo eh, di ba? Ang dami mga kaisipan na pumapasok sa ating isipan, nagpapapap na gano'n, di ba? Hindi mo makukuha yun, hindi mo makukontrol. Di ba? Ganun din yung mga pumapasok sa ating isipan, hindi natin makukontrol. Pero, huwag mong payagan na mangitlog at gawing pugal yung iyong ulo, yung iyong buhok. Bugawin mo. Sabihin mo, in Jesus' name. Di ba maraming gustong pumasok na hindi magagandang kaisipan sa ating isipan? Gamitin natin yung powerful name of Jesus. Ano diyan sasabihin na napakaraming mga negatibo, yan ang gawa ng ating kaaway. Kaya, kinakailangan sa tahanan ang Ama. Pero kailangan yun. Binigyan ko ng acronym. Kaya para mas madali natin matandaan ang salitang Father. Ano to? Yung F stands for foundation. Pundasyon ang mga ama sa tahanan. Foundation sila eh. Kaya sabi ko, sila ang family's firm and friendly foundation. Family's firm and friendly foundation. Bakit? Nasabi kong firm and friendly. Sila kasi ang nag-earthquake proof.
Sabihin nga natin sa ating katabi, earthquake proof. Sila ang earthquake proofing ang mga fathers. Abe, pagka umabot na ng 7.8 yan dito sa Manila, mabuti na lang at hindi sa Manila. Diba? 7.8, gano'ng kalakas yan? Sa buhay natin talagang minsan masishake ang bawat isa sa atin eh. Pagka-anak na ang sinasaktan, kahit sa salita man lang na nasasaktan, ang unang masasaktan ay ang magulang. Maraming masama ngayon, maraming mandaraya, maraming sinungaling, maraming manluloko. Kaya tayo ng mga ama ng tahanan, itinuturo sa atin, i-earthquake proof mo ang iyong pamilya. Sundin natin yung mga binasa natin kanina, di ba? Kanina natin yun. Sapagkat ang isang ama, siya ang family's firm and friendly foundation. Kinakailangan pag nag-shake yan, lumalaro lang, di ba? Merong pakitan. Lagi magbibigay ng ng leeway pagdating sa pagbibigay ng instruction, pagbibigay ng correction, admonition. Kinakailangan natin may leeway. Para hindi rin kalong masishake ang bata. Kasi pagka sa harapan ng kanyang mga kaibigan mo itinuwid, ay, ako masakit dyan. Ang sabi kanina, fathers, do not provoke your children to anger. Sa harapan ng kanyang mga kaibigan eh. Ngayon, tamang lugar. Huwag mo na lamang bigla na lang kakatawin. Sisigawan. Hindi pag-earthquake proof yun. Ikaw na ang nagbibigay ng earthquake sa kanya para bumagsak. Kaya ito, as a father, tayo yung nag-earthquake proof sa kanila. Dahil tayo yung families, firm, and friendly foundation. Can you say this to the fathers next to you? O mga mothers, pwede ba sabihin? Diba? Tapos yung A, alam naman yung A. Sa A, ginawa kong advisor. Ang mga tatay, kinakailangan para sila din advisor. Oh, advisor. Diba? Ano sila? Mga trainer eh, diba? Instructor. Diba? Kanya dito, nandoon, advisor. At ang magiging advisor na ito ay approachable advisor. Sabihin nga natin sa mga tatay, approachable advisor. Kasi nati-develop naman yun eh. Kasi pagka may mga absentee father, di ba, may mga absentee fathers, napakahirap magkaroon ng magandang relasyon. Di ba? Lahat ng sasabihin ng advisor sa kanya, masasaktan siya. Oo, kasi wala silang time na nagkaroon ng bonding. Diba? Nagkakilala ang isa't isa. So, approachable. Advisor. Someone you can talk to. Everybody needs someone to talk to.
Lalo na kapag ka mayroong mga mental problem. Like anxiety, depression. Paalam mo sa kanila, as a tatay, your secrets are safe with me. Safe. You're in a safe place. Kaya, natatakot. Diba? Encourage them. Sabihin niyo nga sa inyong katabi, you can talk to me. Sometimes, ang kailangan mong ng tao ay yung mayroong makausap. Hindi marites, ha? At hindi rin marisol. Marisol-sol. Diba? It's about knowing them, allowing them to know. Pag nagsalita ka sa akin, you're in a safe place. You can talk to me. Your secrets are safe with me. Yun, develop natin yun. As a father, ganun dapat. As an approachable advisor. Sabihin nga sa ating katabi, approachable advisor. Anong tatay? Diba? Hindi nagtatag, kung magagaling si tatay. Diba? Nakalagod ka. Kaya tatay. Mata mo lang walang latay. Kaya tatay. Diba? Ganun eh. Kailangan yung mga, paano natin gagawin yun? Diba? It develops through instant. Kaya, no more absentee father. Diba? Ang dami namang means eh. Libre na nga ang internet eh. Sa lahat ng paaralan eh. Diba? Oh. So, ang daming means and ways of communicating. Napakarami. Okay, ano naman yung T? Sige, kayo. Ano sa palagay niyo, Auntie? Action, go. Touch and go nakalagay na kasi. A father is like a touch and go. Kasi, Panahon mo lang. ang mga tatay, oo, marapat na alam nila kung ano ang kakayanan ng kanilang mga anak. Dapat alam natin yung kanilang kakayanan. So, pwede magkamali. Diba? Yan panganay kong anak na yan, ako, scholar yan. Pero yung bunso, naku, ang hina ng ulo. Tama ba yun? Eh, tanong ko naman, kanino nagmana? Yan. Diba? So, nandun yung pagiging ano ba? Lenient, kind, gentle, non-judgmental. O kaya eh, tatay ako. Diba? Hindi. Ang pagtutuwid, hindi madadaanin sa tanggal na yan. Eh, aalamin mo. Diba? Kasi bakit? Nobody's perfect. No one is perfect. Kaya nga, catch. Hindi naman ibig sabihin pag dumarating kasi iniiwanan. Hindi. Ang ibig kong sabihin dito, ganun dapat ang maging mentalidad ng mga ama. Alamin? Patawarin. Diba? Bigyan ng pagkakataon. Yun ang ibig kong sabihin. Buray. Diba? Ano ang sabi ng 1 Corinthians 13? Love does not keep a record of wrongs. Diba? Kaya sabihin niya sa inyo pag touch and go. Touch and go. Ganun dapat ang mga fathers.
So in that way, makikita mo dahil forgiven yung tatay ko eh. Di ba? Yung iba, pakawan na ng walang tatay. Kaya dito, natututunan natin ano? Na maaaring maagang mayama o maaaring magiging nangatid bahay. O kaya eh, nahiram, hindi na naibalik. Di ba? O, ayaw talaga ibalik. Pero, anong sabi ng kawikaan? Lumayo man magkasuyong ibon, pilit pa rin magbabalik pagsatog ng dapit hapon. Alam ko na nananalangin na yung mga nangiliparan. Diba? Diba? Babalik at babalik. Ganyan ako bisa yung binabalik. Ano na eh, pundido na eh. Diba? Okay pa rin. Sa pinanumpaan natin ay nandoon pa rin. Diba? Touch and go. Sabihin niya natin sa ating katabi. Touch and go. Ang mga tatay, hardworking talaga sila. Diba? Hardworking eh. Hardworking sila. Kung hindi natin napapansin, ako talaga naman, ano yan? 24 hours yan, di ba? 24 hours yan. On call. On call yan. Pagtawag na ganyan, di ba? O, iiwanan niya kahit anong ginagawa. Basta anak eh. Oo, ganun ng mga tatay. Sila ang mga first responders. Di ba? Agad-agad yan. Hindi niyo sinabi sa akin. Di ba? Ganun eh. Wala sila lagi. Talagang first responders sa mga tatay. Because they're hardworking. Kaya ang kanilang mga ginagawa, binibuild nila ang tahanan. O binibuild nila at inaakay nila sa Panginoon. Building your life on Jesus. Yun eh. Kaya, ganyan ang trabaho ng mga tatay. Kaya sana pag-uwi sa bahay, no? Kung halimbawa ay ang asawa ay alam niyo naman, para bang gripo, pagdating ni tatay, yung asawa ay parang gripo na nagda-drop. Alam mo yung mga faucet na drop. Pagdating naman ni tatay, bigyan niyo naman ng panahon na makahinga. Diba? Pahinga niyo naman. Diba? Hindi yung ako, hindi pa nga nakakapasok. Ano ba yun? Ito na naman. Pagsususpensyahan ka pa, kakagaling. Anong ginawa ko? Late ka na naman. Diba? Hindi mo ba nakita yung text ko? Oo nga, 100 beses na rin. Diba? So, paano natin ka? Anong solusyon ko kay nanay naman? Hawak ko ang bangko. Gusto, no? Hawak niya ang bangko, di ba? So, anong gagawin? Alam niyo, ang gagawin kay nanay, pagdating ni tatay, painumin niyo muna na agad ng tubig si nanay. Huwag niyang lululunin. Sabihin nga mga husband, uminom ka muna ng tubig. At huwag mo muna lulunin. Hanggang hindi ako nakakain. Kaya, hard worker eh. Ano na? Hard working. Out there. Ang daming hinaharap niya. Ng mga pagsubok, ng mga pagliba. Hindi, maraming mga hinaharap na dapat ilagan. Kanya,
bigyan naman natin ng tanong ng pakahinga, ha? So, dahil sa mga ama, hard sila. Oo. Kumbaga, huwag na natin hintayin yung sabihin pa sa atin na, respeto naman. Sabihin nyo lang sa inyong katabi, respeto. Ilang taon na ako natin dito, hanggang ngayon pa ba? Diba? Ilang taon na tayong magkasama, ngayon mo pa ako, diba? May signal pa si Kuya yun. Meron nga nagsabi sa akin eh, ganito. Sabi, ay wala pala kayong anak ni Renjo. Sabi sa akin yung babaeng lumapit sa akin. Bakit hindi ka na lang mag-anak sa ibang babae? Ano yun? Marites, Marisol? Parehas. Kanya, yung tatay, talagang, oo, trustworthy. Oo, wala siyang fake news. Yan yun. Kailangan ng ganun. Hardworking. First responder na eh. Dapat nga yan pag umuwi eh. Chinelas. Diba? Chinelas. Diba? Masahe. Yan! Diba? Diba? Kape. Diba? Eh kung halimbawa ang salubong sa iyo, eh biglang ano sasabihin ni Father ngayon? In Jesus' name! In Jesus' name! Ano yung nagdalaw ko sa isipan mo? Malikot ang isipan mo! Malikot! Okay tayo. Matagal mo na akong kasama. Hanggang ngayon. Hindi mo ba ako kilala? Ganun lang gagawin sa iyo. Hindi lang in Jesus name sasabihin, Satan! Get out! Diba? Gagawin. Satan! Get out! Diba ganun ang kalakas? Kasi siya naman ang isipan. May naglalaro. Diba? Tulog sa salas yan. Ito, ay isang maganda pa bilang hard worker ang mga fathers. Encompassing ang kanilang role and responsibility. Diverse function. Diverse yan eh. Makikita nyo. Handyman nga. Yun. Handyman ang mga fathers eh. Ganun yun eh. Oh. Magaling daw yan sa DIY. Hindi ba? Diba? Ganun. Oo. Tapos, hindi lamang kanya encompassing ito kasama ang emosyon, ang emotional well-being ng kanyang family. Kailangan aalamin mo eh. Bakit ganyan ka magsalita? Ano pinaghuhugutan mo? Eh, ang demonyo, magaling yan magtagni-tagni. Oo, magtagni-tagni ng mga kwento na hindi naman totoo, pero gagawin mo parang totoo. Ganyan. Minsan, pagka hinawakan mo ganun yung katabi mo, hinawakan lang ha, bakit mo minamasahe siya? Oo, eh. Diba? Tamang inaalam. Hinawakan lang ng ganun sa balikat. Dahil may kinukwento. Ang kwento niya ay ito. Kailangan ang mga inche kaibiganin natin. Ha? Bakit? Kasi kontrolado nila ang blood pressure medicine. O, sige, tignan niyo ha. Ano-ano ang mga pangalan ng blood pressure medicine? Lodipine. Losartan, Oo nga pala. Valsartan, Telmosartan,
Eh yung driver nila, in-check, ang pangalan ay Samuel Tan. Eh driver yun eh. Di ba kailangan kaibiganin po? Di ba? Ito ba? Mga ganun. Kanya yung emotion. Kailangan alayin mo yung kondisyon eh. Bakit nalulungkot ito? Bakit hindi na kumakain? Bakit? Emotional, mental, physical. Hindi lang financial. Kasi yung financial, baka ano pang gawin yan? Diba? Kaya talagang, pag maraming pera, baka mamaya kung anong bilhin niya. Diba? Kasi kung minsan wala ka ng time, ito sabihin mo, baon mo, for today. Oh, Wow! wow! For today, 1,000! Wow! Tuwa yung mga anak ko, 1,000! Inikas pala, thank you Lord! Siguro nananalangin ka na. Pero hindi. Baka kung anong bigay mo. Baka lumabang. Di ba? Oh. Papay-pay pa yan ng ganyan. 1,000. Diba? Kano baon mo? O ako, kita mo ba yung pamay-pay ko? 1,000 yan. Diba? So hindi ito sa... Kaya tuturuan din sila kung paano i-manage yan. Huwag din ibibigay yung ATM nyo o yung credit card nyo. Diba? Pwede nyo silang bigyan. Pero yung monitor mo. Diba? Kita mo naman eh, kaagad eh. Diba? Okay lang yun. Kaya friendly pa rin. Diba? O, sige ito ha. Gagamitin mo lang ito pagka kinakailangan. Eh, umuwi. Naubos. Eh, sabi mo Daddy, pagka kinakailangan, kinakailangan ko yun. Yun ang mga itutuwin. Ano? Bibigyan ng parameters. Ha? Ito lang ang pwede mong kaya na. Kaya ano yan? Ang tungkulin ng mga ama, encompassing. Sabihin nga natin, encompassing. Saklaw niya lahat. Emosyon, mental, physical, spiritual, financial. Kaya ko yung na yun eh. Diba? And then last, yung R. Ano sabi? Reliable. Reliable. Yan. Sila yung mga promise keepers. Diba? Promise keepers. Gabi, sabi mo eh. Diba? Yan. And also, hindi lamang silang promise keepers. Kasi baka mamaya pangako ng mga pangako, eh napabako, di ba? Kaya sila reliable because they deliver the goods. Di ba? Yun ang maganda. Ibig sabihin, yung pangangailangan mo, hindi sumasala. Kasi, bago mo pa man, kagaya ng ating Ama sa langit, ano? Bago mo pa man hingin, ay ibinigay ko na sa iyo. Diba? Ganun ang Ama. Yun ang dapat natin magandang tularan yung Ama natin sa langit. Sila, ang Ama natin sa langit, ang salita ng hari, hindi nababali. Yun ang isang magandang Ama na dapat natin lahat na tularan. Hindi lamang basta promise keeper, they deliver the goods. Yan ang Ama. Kaya pagpigil natin ang ating mga katabi, mga ama, at sabihin sa kanila, Happy Father's Day. In advance. In Jesus' name we pray. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Salamat sa Diyos, Bishop. Thank you, Lord po. Salamat sa Panginoon. Ayan, salamat sa Diyos. Ganda ng word ni Lord, ha? Praise God. Alam nyo, nung sinasabi ni Bishop yung acronym ng Father, meron akong naaalala na ito yung para sa Ama, pero ito yung para din makita natin kung sino ba yung pinaka-perfect example. Kilala nyo ba siya? Siya yung foundation na firm, na hindi mayayanig at hindi matutumba, hindi kailanman mawawala.
Kilala niyo ba yung ating advisor na kahit anong tanong mo, alam niya ang sagot? He is our wonderful counselor. Amen! Sino ba yung mapagkakatiwalaan, trustworthy, na lahat ng mga sinabi niya, tutuparin niya? Sino ba yung hardworking? Sino ba yung laging gumagawa, kumikilos para sa ikabubuti ng kanyang mga anak? Sino ba yung encompassing na lahat ay kaya niyang gawin? Walang mahirap sa kanya, walang imposible sa kanya, at sino ba yung tunay na mapagkakatiwalaan? Who is the one who is reliable, who is a promise giver, who will never fail sa kanyang salita? Walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Tumayo na po tayong lahat. Praise the Lord. Maybe you are here today and sinasabi mo, Pastor, ang ganda ng mga acronym na yan, and I hope and I pray kasi maaaring ikaw ay galing ka sa broken family, maaaring hindi mo ito nakita sa tatay mo. Maaaring ikaw ay narito ngayon bilang ama na para bang napaka-imposibleng maging ganyan ako. Kapatid, maaaring nandito ko ngayon na hinahanap mo to sa iyong buhay. Alam niyo ang magandang balita, pwede mo itong matagpuan. At ito'y matatagpuan mo lamang kay Jesucristo. Kaya kailangan natin si Jesus sa ating buhay. And we would like to give everyone the opportunity na hindi lamang makarinig ng isang magandang Father's Day message. We want you to have that opportunity to be sure of your eternal life in heaven. Kung kayo po ay narito at kayo ay nagsasabi na hindi kayo nakasisigurado sa buhay na walang hanggan sa langit, kapatid, ang walang hanggang Ama ay gumawa ng paraan para ang tao ay maligtas. Ikaw na minamahal ng Diyos na Kanyang nilikha sa Kanyang kawangis, ayaw niya na tayo ay malayo sa Kanyang presensya magpawalang hanggan. Ang ating walang hanggang Ama, dahil sa Kanyang dakilang pag-ibig, ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak. At kung sino man ang sumampalataya sa Kanya, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Can we close our eyes and bow our heads? Heavenly Father, maraming salamat po sa mensahe na binigay mo sa amin. Panginoon, sa aming mga sariling lakas, kakayahan, galing, diskarte. Salamat po dahil pinagbiniyayaan mo naman kami ng mga kakayahan. Pero Lord, we're not perfect. We have a lot of shortcomings in our life. We failed. We failed in our life, Lord. Nagkakamali, nagkukulang ang mga tatay. Pero salamat dahil sa pagkakataon na ito, meron kaming titingnan, meron kaming maaasahan na hindi magkukulang, na hindi kami bibiguin kailanman. Maybe you're here today, you're broken because of pagiging absentee ng iyong tatay, broken family, hindi mo to nakita sa iyong ama, kapatid, merong walang hanggang ama na nagmamahal sa iyo. At nais niya na ikaw ay magkaroon ng relasyon sa Kanya. At yun ay posible lamang kung isusuko mo ang buhay mo sa Panginoon. God is giving you the opportunity today na hindi lang maka-attend ng service, hindi lang makapagsimba, kundi matanggap ang Kanyang regalo, ang buhay na walang hanggan. At kung naiintindihan mo ang sinasabi ng Panginoon sa iyo, and you're saying, Pastor, gusto kong makatanggap ng buhay na walang hanggan sa langit, kailangan ko ng tagapagligtas, pwede ba taas mo lang yung kamay mo sa Kanya? Yes, Lord. Thank you, Father. Sa pagtaas mo ng kamay, galing sa puso, kapatid, buksan mo yung bibig mo, manalangin ka sa iyong tatay, sa gumawa sa iyo, sa nagbigay sa iyo ng buhay. Humingi ka ng tawad sa ating Panginoong Diyos. Galing sa puso, buksan mo yung bibig mo, sabihin mo, Panginoong Jesus, kailangan kita sa buhay. Panginoon, patawarin niyo po ako. Ako'y isang makasalanan. Panginoon, pinagsisisihan ko na po ang lahat. Binubuksan ko ang puso ko. Tinatanggap kita sa aking buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Sumasampalataya ako na ikaw ay namatay sa krus para sa aking mga kasalanan. At nung ikatlong araw ay muling nabuhay at nabubuhay
buhay magpakailanman. Panginoon, maraming salamat po sa pagpapatawad at sa buhay na walang hanggan. Tinatanggap ko po sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung tinatanggap mo yung palakpakan mo ang Panginoon, thank you, Lord. Praise God. Alam nyo, ang magandang balita, sumabay kayo sa panalangin. Ang magandang balita, ikaw at ang Diyos na lumikha ng langit at lupa ay nagkaroon ng magandang relasyon ngayon. Kung ang tawag nila sa Diyos ay Diyos, tama lang sapagkat siya'y makapangyarihan. Pero pwede mo siyang tawagin ngayong Daddy God. Aking Ama sa langit, Abba, Father, at ikaw ay tinanggap niya na bilang anak. Amen! Dahil sa ginawa ni Jesus. And you know, this is a special day for us fathers. And ako personally, I'm very, very thankful sa ating bishops. Tawag namin nga sa kanya, yung mga apo niya, mga anak namin, ay lolo bishop ko yan. Pero ako tawag ko sa kanya, Daddy P. Dahil ako din ay nagkaroon ng spiritual father through him. And sa ating bishop, hindi lamang po panalangin, ang aming panalangin, ang aming regalo sa inyo. Kami rin po ay nagpapasalamat, Bishop, dahil alam nyo, si Bishop nakita niya yung tawag ng Diyos sa inyong pastor. Nung nagsisimula ako na hindi ko rin nakikita ang sarili ko ng pagkatawag ng Panginoon, ginamit ng Lord si Bishop para ako ay magamit ng Panginoon. Palakpakan natin si Lord sa buhay ni Bishop. Kaya Bishop, maraming salamat po, Reverend Joe. Happy Father's Day po sa inyo. At ito pong mga binhing ito, alam niyo ba, ang turo ng Biblia sa Galatians chapter 6, Galatians chapter 6 verse 6, ang sinasabi doon, kung kayo ay binahagian ng mga mabubuting bagay, mga espiritual na bagay, nararapat lang na magbalik kayo ng mga mabubuting bagay sa mga nagtuturo sa inyo. Kaya alam niyo po, sa buhay natin, no, kapag tayo kumakain tayo sa fast food restaurant, sa mga fine dining restaurant, di ba yung pag nasihan kayo sa service, dinadagdagan niyo yung binabayad niyo? Tama ba? Alam niyo ba, hindi lang pagkain, physical, higit pa rito ang natanggap natin. Amen? Ang spiritual na pagkain na mananatili magpawalang hanggan. Kaya nararapat lang na magbahagi tayo sa mga nagtuturo sa atin. Kaya Panginoon, tinataas po namin ang mga kaloob na ito, Lord, bilang binigay sa aming bishop, sa aming reverend Joe, sa kanilang pamumuno. Lord, alam mo mga pangangailangan nila, alam mo yung mga panalangin nila. Lord, dalangin po namin para sa kanila, long and satisfied life. Mahabang buhay na ganap at kasiyasiya. Hindi lamang yung buhay na walang hanggan na naghihintay sa kanila, pero habang Lord, sila'y narito, ma-enjoy nila yung kanilang buhay na naglilingkod sa iyo. Lord, we pray for them that you will continue to strengthen them in all areas of their life. Palalakasin sila physical, emotional, mental, at even spiritual of Diyos. Salamat po, Panginoon, ngayon magtatanim kami. Alam namin na lahat ng aming ibibigay, Lord, kita mo. At ito, ikaw ang magpapalago nito, O Diyos. Ang lahat na nagtanim ay may aanihin. Ang maraming itinanim ay marami rin aanihin. Kaya, Lord, pinipili namin magtanim. Dahil umaasa kami sa masaganang ani sa aming buhay. Panginoon, pagpalain mo po ang bawat kamay na bukas. Bukas kami tatanggap ng masaganang pagpapala. Hindi na namin kayang talunin sa pagbibigayan. Kaya Lord, ikaw ang magpapala pa ng mas marami sa aming mga buhay para maging pagpapala pa kami sa iba. Kaya Lord, pagpalain mo po ang bawat isa sa mga binigit natin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. It's all
nagpapasalamat po kami, O Diyos. Lord, dinadalangin namin ang lahat ng mga tatay. Dalangin po namin ang banal na Espiritu ay kumilos sa aming mga buhay. Makita ang magagandang pagbabago, O Diyos. Lord, sa pagsisimula namin, ang pagdesisyon kami na ibigay ang aming sarili sa iyo, Panginoon, kikilos ka sa aming mga buhay. Makikita ang Kristo sa aming mga buhay. Kaya Lord, pagpalain niyo po ang bawat isa. Ang binhi na salita ng Diyos ay makikita ang tutubo, lalago at magkakabunga sa aming mga buhay. Pagpalain niyo po ang bawat tatay at lahat ng tumatayong tatay, O Diyos, sa kanilang mga pamilya. Higit sa lahat, pinupuri at sinasamba ka namin, O Diyos, aming walang hanggang Ama, sa pangalan ni Jesus. Everybody shout to the Lord. Amen! Amen! Thank you, Lord. 5 minutes po, tapos na tayo. But before we end, kanina, sino dito sumabay po kayo sa prayer? Tinanggap niyo ba si Jesus sa buhay niyo? Alam niyo, nung humingi kayo ng tawad sa Diyos, alam mo, napakabuti ng Ama namin kasi pinatawad ka na niya. Amen! Sabi mo lang sa katabi mo, pinatawad ka na. At ngayon, binibigyan niya tayo ng panibagong simula. There's a new beginning in our life today. We can start again with our Father in heaven. Kaya sabay-sabay tayo, sabihin natin, I am a child of the Most High God. I am blessed. I'm full of wisdom, full of
forgiven. I am your friend.